So excited na ba lahat sa finals game ng AVC Cup 2024? My gosh, mamaya na yun dahil madaling araw na ngayon at syempre konting kembot na lang, konting oras na lang ay masasaksihan na natin ang game ng Philippines versus Kazakhstan. Pero alam ko, malaki ang kumpiyansa ko dito sa Philippine team na kayang-kaya nila yan dahil naipakita na nila yan sa 4 na magkakasunod na games at nasaksihan natin kung gaano kahusay ang Philippines kahit gaano pa yung katatangkad yung mga kalaban nila ay talaga naman. Walang-wala sa husay ng Philippines. Hindi to tsamba dahil out of 4 games, na-sweep talaga nila yun lahat. So, etong Kazakhstan ay malaki ang edge nila. Tingin ko naman ay may pag-asa tayo na matalo ang Kazakhstan. O, di ba? Taas ng kumpiyansa ko. Ganyan talaga. Dapat maniwala tayo sa kakayahan ng ating mga kababayan. So, kanina, nabasa ko sa isang forum na ito daw si Coach De Brito ay pinag-iisipan daw kung offeran pa ng another contract para i-continue yung kanyang pagko-coach sa national team or hindi na. So, ang dami nagko-comment na extend daw sana. So, grabe, nag-change of heart yung mga Pilipino, no? Talagang nagustuhan na rin siya finally, di ba? Dati gusto siyang palayasin, Aus De Brito ng Aus De Brito, di ba? Ang daming gusto mag-resign na talaga siya dahil nga imbiyer na sa mga nakaraan natin na international games. No? Pero ngayon ay nagkaroon nga ng pagbabago ng kalooban ito mga ating mga kababayan dahil nakita naman nila na talagang out of 4 games ay talagang walang napatalo itong Philippine team. So, anyways, yan, delayed yung palakpak. So anyway, meron ako nabasang isang article. Ito ay nilabas ng Inquirer. Pero this doesn't matter anymore. Pero anyway, share ko lang sa inyo kasi meron daw nagsabi na ang salary daw ng Philippine team for the entire league is just 15,000. So as for me, it doesn't matter anymore. Kasi kung para sa bansa naman yan, di ba? Okay na yon. Basta may tayo natin ang bandila ng Pilipinas. Wala na tayong issue dun sa kung magkano yung sweldo at wala na tayong issue sa kung magkano ang ibibigay, di ba? Kahit nga 5,000 pa lang, di ba? Kung magaling ka, i-share mo yung galing mo para sa bansa, para magkaroon tayo ng pangalan internationally. Although ngayon nga, ay may bali-balita na sa ranking ay number 8 daw tayo sa Asia. So napakagandang balita niyan, no, dahil nagsi-step up tayo, no, at talaga naman na pinapakita natin ang galing natin, lalo na ngayon, etong mga bata na nagsisilabasan ngayon na players, yung sila kanino. What more pag nandyan pa si Belen, 'di ba? Lalo siguro tayong ewan ko na lang, 'di ba? Siguro hopefully next year ay makasama si Solomon at si Belen. Sabi nga ni Fabio Menta, it's ironic daw na yung most hated coach in the Philippines, which is si Coach Sauza De Brito, siya daw ang kauna-unahang coach na makakapagbigay ng medal sa Pilipinas. Or, 'di ba? Makakapag-uwi ng medal na gold. That's very nice news. Pero hindi malabong mangyari 'yon. Ay malamang sa malamang talaga ay may uwi natin ng gold. At hindi ako napapanghinaan ng loob kasi alam ko at may tiwala ko sa lahat ng players na kasali doon. Imagine ito first and second day, ibang set of players, although si Gia at saka si Don Macandili, very consistent sila sa loob. Pero nung third and fourth day, yung mga hindi pinasok sa loob, sila yung mga pinasok nung third and fourth game. Nung fourth day nga walang Sisi Rondinang nakita sa loob at si Angel Canino nung fourth day, saglit lang pinasok pero still, grabe. 'Di ba? 3-0 ang score. So, grabe 'yon. Ibig sabihin talaga hindi lang tsamba 'yon. Hindi tsamba 'yon, talagang may angking galing ang ating team. Gasgas ng palakpak. So, anyway, magdasal na tayo dahil ilang oras na lang 'yon at sobrang nakaka-excite, no?
Grabe ako, malakas ang kumpiyansa ko, lalong-lalo pa si Gia Morado ang setter natin. O nga pala, meron nakalagay doon sa kaninang nakita ko write up, na sinabi doon na si Gia Morado daw ay unsure pa daw siya kung maglalaro siya for Creamline sa next conference. It's either kasi na baka meron siyang personal reasons, no? She has to attend to some personal matters like, for example, gusto niya munang i-mind yung husband niya or gusto niya siguro magka-baby or it's either that or baka naman gusto niya ulit ipagpatuloy yung laro sa ibang bansa, no? Probably sa Japan. Baka ganoon yung mangyayari. So, wala naman problema yun kasi decision niya talaga yun. Pero, in time naman, ay for sure, babalik naman dito si Gia. At sigurado naman nasa Creamline talaga ang balik niya. No? Hindi yung mga nababalita na sa ibang team siya sasali. So, anyways, huwag tayong malungkot kasi siguro ay gusto lang talaga na i-widen ni Gia ang kanyang experience sa volleyball. So, supportahan na lang natin siya. At no matter what, I'm still a fan of Gia Morado. So, that's it. Thank you so much. And I'll see you on my next vlog. Bye-bye!